Ang tunog ng pagpihit ng susi sa seradura ay kasintalas ng pagkalagot ng huling hibla ng kanyang pag-asa. Sinundan iyon ng mabibigat na yabag ni Victor palayo, paakyat sa hagdanan, papalapit sa marangyang tunog ng musika, at tawanan na, unti-unting lumalamon sa katahimikan. Iniwan na siya. Ikinulong siya sa sarili niyang pamamahay sa gabi mismo ng kaarawan ng kanyang asawa. Dito sa ibaba, sa malamig at amoy alak na basement, tanging ang mabilis na pagtibok ng puso ni Isabela at ang sarili niyang nanginginig na paghinga ang kanyang karamay. Ang bawat nota ng orkestra mula sa itaas ay parang isang sundang na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang dibdib, isang malupit na paalala ng perpektong mundo na ipinagkakait sa kanya. Napaupo siya sa malamig na semento, yakap ang kanyang sarili laban sa ginaw. Ang mamahalin niyang seda na bestida na personal na pinili ni Victor para sa gabing ito ay isa na ngayong basahan na nababahira ng alikabok at pighati. Isang patak ng luha ang gumuhit sa kanyang pisngi, mainit at mapait. 7 buwan. 7 buwan na niyang dinadala sa kanyang sinapupunan ang simbolo ng kanilang pagmamahalan. Isang pagmamahalan na ngayon ay natuklasan niyang isa palang napakagandang kasinungalingan. Happy birthday, Victor! Bulong niya sa hangin, ang boses niya ay basag. Ito ba ang regalo mo sa akin? Ang mga salita nito kanina ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan, kasing lamig ng mga botelya ng alak na nakahilera sa paligid niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Ang thumb nito ay marahang pinupunasan ang ilalim ng kanyang mga mata. Isabella, darling, sabi nito sa malambing ngunit walang emosyong boses. You look tired. Ang laki na ng mga eye bags mo. Hindi magandang tingnan sa party. Dito ka na lang muna. Magpahinga ka para hindi masira ang gabi ko. Hindi iyon isang pakiusap. Iyon ay isang utos. At tulad ng isang hangal, sumunod siya. Hinayaan niyang akayin siya nito pababa sa madilim na hagdanan. Hinayaan niyang isara ang mabigat na pinto. Hinayaan niyang ikulong siya. Napapikit si Isabela at isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Masakit at malinaw. Ang gabi kung kailan nag-propose si Victor. Nakaluhod ito sa harap niya sa isang hardin na puno ng mga puting rosas. Hawak ang isang singsing na may diamanteng mas maliwanag pa sa mga bituin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, Isabela. Pangako nito. Ang mga mata ay nangungusap. Isang buhay na parang fairy tale. Noon, naniwala siya. Naniwala siya sa bawat salita, sa bawat pangako. Sino ba namang hindi? Isa lamang siyang simpleng babae na inahon ni Victor mula sa kahirapan, binigyan ng apelyido, binigyan ng lahat. Ngayon, ang fairy tale ay naging isang ginintuang hawla at ang prinsipe ay ang mismong halimaw na nagkulong sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, ang tanging init at pag-asa sa malamig na lugar na ito. Huwag kang mag-alala, baby ko. Humihikbing bulong niya. Kahit anong mangyari, poprotektahan ka ni Mami. Hindi kita hahayaang lumaki sa ganito. Pangako. Ang pangakong yun ang nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Pinilit niyang tumayo, nanginginig man ang kanyang mga binti. Kinapa niya ang pader at dahan-dahang lumakad patungo sa pinto. Idinikit niya ang kanyang tainga dito. Halos wala na siyang marinig, kundi ang mahinang ugong ng kasiyahan sa itaas. Nawawala na siya ng pag-asa ng bigla. May narinig siyang kakaiba, mga yabag, mahina, nag-aalinlangan, ngunit papalapit. Hindi si Victor, masyadong magaan ang mga hakbang. Sino man ito na ang kanyang pagkakataon. Kailangan niyang subukan para sa anak niya. Tulong. Sinubukan niyang sumigaw, pero tanging isang garalgal na tunog ang lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Mas lumapit ang mga yabag. Nasa tapat na ito ng pinto. Muli siyang sumubok, mas malakas ngayon. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at kinalampag ang pinto gamit ang kanyang mga kamao. Tulong! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako!
Huminto ang mga yabag. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, narinig niya ang isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Ang tunog ng isang susi na dahan-dahang ipinapasok sa seradura mula sa labas. Nanginginig ang kamay ni Lily habang bitbit ang isang tray ng mga basyong baso. Ito ang unang pagkakataon niyang makapasok sa ganito kalaking mansyon at ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng yaman na hindi niya kayang ilarawan. Ang mga chandelier ay parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga painting sa pader ay mukhang mas mahal pa sa bahay na tinitirhan niya. "Carter!" Napatalon si Lily sa biglang tawag ni Mrs. Elena, ang kanilang masungit na maordoma. "Bilisan mo ang kilos mo. Hindi ka binabayaran dito para tumunganga." "Sorry po, ma'am." Mabilis niyang sagot at dali-daling tinungo ang kusina. Habang naglalakad, naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng ibang mga kasambahay. Siya ang pinakabago, ang pinakabata. Alam niyang kailangan niyang patunayan ang sarili. Ang trabahong ito, ang tanging pag-asa niya. Nang makarating sa kusina, maingat niyang ibinaba ang tray at pasimpleng kinuha ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. May isang text mula sa nanay niya. "Anak, tumaas na naman ang lagnat ni Angel. Kailangan na nating bumili ulit ng gamot." Napapikit si Lily. Si Angel, ang bunso niyang kapatid. Ang dahilan kung bakit siya nandito, nagtitiis sa masungit na maordoma at sa nakakapagod na trabaho. Para sa kanya, para sa gamot niya. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Mrs. Elena. May hawak na isang susi. "Carter," sabi nito, ang boses ay seryoso. "Kailangan ko ng isang bote ng Chateau Margaux, 1982. Nasa wine cellar sa ibaba." Naramdaman ni Lily ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang wine cellar. Iyon ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanila. Sabi-sabi, ayaw ni Sir Victor na may gumagalaw sa kanyang koleksyon. "Pero ma'am, hindi po ba bawal doon?" Lakas loob niyang tanong. Tinaasan siya ng kilay ni Mrs. Elena. "Utos ko ito. At utos ni Sir Victor na sundin ako. Huwag ka nang magtanong. Kunin mo ang bote at bumalik ka agad dito. At tandaan mo," dagdag nito habang iniaabot ang susi, "huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan." Walang nagawa si Lily kundi kunin ang susi. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang simbolo ng bigat ng kanyang responsibilidad. Habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa pinto ng basement, mas lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang daan ay madilim at hindi gaanong nagagamit. Nang marating niya ang mabigat na kahoy na pinto, nag-alinlangan siyang ipasok ang susi. May kakaiba. May naririnig siyang tunog mula sa loob. Isang tunog na parang hikbi. Kinilabutan siya. Baka guni-gunin niya lang. Baka tunog lang ng mga tubo. Ngunit narinig niya ulit ito. Mas malinaw ngayon. Isang boses ng babae. Mahina at basag. "Tulong!" Natigilan si Lily. Nanindig ang kanyang mga balahibo. May tao sa loob. Pero bakit? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang utos ni Mrs. Elena. "Huwag kang gagawa ng katangahan. Ang pinakamadaling gawin ay ang magbingi-bingihan, kunin ang alak, at umalis na parang walang narinig." Kung mawalan siya ng trabaho, paano na si Angel? Paano na ang mga gamot nito? Pero paano kung may nangangailangan talagang ganyang tulong? Paano kung nasa panganib ang taong iyon? Paano niya matutulugan sa gabi ang isipin na may iniwan siyang nagmamakaawa? Naalala niya ang mukha ng kapatid niya, si Angel, noong huli itong isinugod sa ospital. Ang takot sa mga mata nito, ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi. Hindi niya kayang talikuran ito. Tumingin siya sa kanyang paligid. Walang tao. Huminga siya ng malalim at muling ipinasok ang susi sa seradura.
Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nanginginig niyang itinulak ang pinto. Bumukas ito nang may mahinang langit-ngit. Sumalubong sa kanya ang amoy ng alak at alikabok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa pasilyo sa kanyang likuran. At sa liwanag na yon, nakita niya siya, si Ma'am Isabela, ang asawa ng amo niya. Nakatayo sa gitna ng dilim. Ang maganda nitong mukha ay basang-basa ng luha. Ang mamahaling bestida ay lukot at marumi. At ang kanyang mga mata, puno ng takot, gulat, at isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa. Nagkatinginan sila. Sa isang saglit, huminto ang mundo. Tanging ang mga mata nilang dalawa ang nag-uusap. Isang babaeng nakakulong at isang babaeng may hawak ng susi. Nanginginig ang mga kamay ni Lily habang bitbit ang isang silver na tray na puno ng mga basyong baso ng champagne. Ito ang unang pagkakataon niyang makatapak sa ganito kalaking mansyon. At ang bawat sulok nito ay sumisigaw ng karangyaan na dati ay sa mga pelikula niya lang napapanood. Ang mga chandelier sa itaas ay parang mga kumpol ng bituin na nahulog mula sa langit. Ang mga painting sa pader ay mukhang mas mahal pa sa maliit na bahay na kanilang inuupahan. "Carter!" Napatalon si Lily sa matigas na boses ni Mrs. Deli, ang kanilang istriktong maordoma. "Bilisan mo ang kilos mo. Hindi ka binabayaran dito para tumunganga at magpantasya." "Sorry po, ma'am." Mabilis niyang sagot. Halos maitapon ang mga baso sa pagkataranta. Dali-dali siyang naglakad patungo sa kusina. Ramdam ang mga mapanuring tingin ng ibang mga kasambahay. Siya ang pinakabago, ang pinakabata. Alam niyang kailangan niyang gawin ang lahat para manatili sa trabahong ito. Ang sahod niya dito, ang tanging pag-asa niya. Pagdating sa kusina, maingat niyang ibinaba ang tray. Pasimple niyang dinukot ang kanyang mumurahing cellphone mula sa bulsa ng kanyang uniforme. May isang text message mula sa nanay niya. "Anak, tumaas na naman ang lagnat ni Angel. Kailangan na nating bumili ulit ng gamot niya." Napapikit ng mariin si Lily. Naramdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Si Angel. Ang bunso niyang kapatid na may sakit sa puso. Ang dahilan kung bakit siya nandito, nagtitiis sa masungit na maordoma at sa nakakapagod na trabaho para sa kanya, para sa gamot niya. Biglang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Mrs. Deli. May hawak itong isang malaking antigong susi. "Carter," seryoso ang boses nito. "Kailangan ko ng isang bote ng Chateau Margaux, 1982. Espesyal na request ng isang senador. Nasa wine cellar sa ibaba." Naramdaman ni Lily ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang wine cellar. Iyon ang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa kanilang lahat. Sabi-sabi, ayaw na ayaw ni Sir Victor na may ibang gumagalaw sa mamahalin niyang koleksyon. "Pero ma'am, hindi po ba bawal tayo doon?" Lakas loob niyang tanong. Tinaasan siya ng kilay ni Mrs. Deli, isang tingin na kayang magpatunaw ng yelo. "Utos ko ito, at utos ni Sir Victor, na sundin ang lahat ng utos ko. Huwag ka ng maraming tanong. Kunin mo ang bote at bumalik ka dito agad. At tandaan mo," dagdag nito, habang halos isaksak sa kamay niya ang malamig na susi, "huwag kang gagawa ng kahit anong katangahan. Maliwanag?" "Oo po, ma'am. Maliwanag po." Walang nagawa si Lily kundi kunin ang susi. Ang bigat nito sa kanyang palad ay parang simbolo ng bigat ng kanyang responsibilidad. Habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa pinto ng basement, mas lalong lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ang daan dito ay madilim at hindi gaanong nagagamit, malayo sa karangyaan ng party sa itaas. Nang marating niya ang mabigat na kahoy na pinto, narinig niya ang mga sigaw mula sa loob. "Tulong! Parang awa niyo na. Tulungan niyo ako." Natigilan si Lily. Nanindig ang lahat ng balahibo sa kanyang batok. Hindi ito guni-guni.
Ito ay sigaw ng isang taong desperado. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang utos ni Mrs. Daly. Huwag kang gagawa ng katangahan. Ang pinakamadaling gawin ay ang magbingi-bingihan, kunin ang alak, at umalis na parang walang narinig. Kailangan niya ang trabahong ito. Paano na si Angel? Paano na ang mga gamot nito kung masisante siya? Pero paano niya matutulugan sa gabi ang isipin na may iniwan siyang nagmamakaawa? Sumagi sa isip niya ang mukha ni Angel noong huli itong isinugod sa ospital. Ang takot sa mga mata nito, ang mahigpit na hawak sa kanyang kamay na para bang ayaw nang bumitaw. Hindi, hindi niya kaya. Tumingin siya sa kanyang paligid. Walang tao. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sigaw mula sa loob at ang malakas na pagpintig ng sarili niyang konsensya. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya'y kumakarera. Ipinasok niya ang susi sa seradura. Nanginginig ang kanyang kamay habang pinihit ito. Isang malakas na click ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Sumalubong sa kanya ang malamig na hangin at ang pinaghalong amoy ng mamahaling alak at alikabok. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa pasilyo sa kanyang likuran. Gumuguhit ng isang parihabang liwanag sa madilim na sahig. At sa gitna ng liwanag na yon, nakatayo siya. Si Ma'am Isabela. Ang maganda at palaging perpektong asawa ng amo niya. Pero ang babaeng nasa harap niya ngayon ay malayo sa perpekto. Ang mukha nito ay basang-basa ng luha, ang buhok ay magulo. Ang mamahalin nitong bestida ay lukot at marumi. At ang kanyang mga mata, puno ng takot, gulat at isang kislap ng hindi makapaniwalang pag-asa. Nagkatinginan sila. Sa isang saglit, huminto ang mundo. Tanging ang mga mata nilang dalawa ang nag-uusap. Isang babaeng nakakulong at isang babaeng may hawak ng susi sa kanyang kalayaan. Nakatitig lang si Isabela sa dalagang nasa harap niya, isang kasambahay, isang estranghero na may hawak ng susi sa kanyang kalayaan. Sa mga mata nito, nakita ni Isabela ang takot pero nakita rin niya ang awa. Salamat! Halos pabulong na sabi ni Isabela. Ma'am, kailangan na po nating umalis dito. Nanginginig ang boses ni Lily habang mabilis na tumitingin sa pasilyo sa likuran niya. Baka may makakita sa atin. Inalalayan siya ni Lily na tumayo. Naramdaman ni Isabela ang panlalambot ng kanyang mga tuhod, ang panghihina ng kanyang katawan dahil sa gutom at stress. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo. Tumakbo palabas ng mansyon, malayo sa lugar na ito, malayo kay Victor. Dinala siya ni Lily sa pasilyo ng mga katulong, isang masikip at hindi gaanong naiilawan na daan na kabaliktaran ng karangyaan sa kabilang pader. Habang naglalakad sila, natanaw ni Isabela ang kanyang refleksyon sa isang salamin na nakasabit sa dingding. At natigilan siya. Ang babae sa salamin ay hindi niya kilala. Magulo ang buhok, namumugto ang mga mata, at may bahid ng dumi sa pisngi. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng walang buhay na pagtingin. Ang dating kumpiyansa ay naging anino ng takot. Ito ang ginawa sa kanya ni Victor. Sa sandaling iyon, isang apoy ang biglang nag-alab sa loob ng kanyang dibdib. Tinutupok ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang dugo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa ginaw, kundi dahil sa nag-aalab na galit. Hindi siya tatakas, hindi na siya magtatago. Ma'am, dito po ang daan palabas. Bulong ni Lily, hinihila siya patungo sa pinto ng kusina. Hindi, matigas na sabi ni Isabela, hinila pabalik ang kanyang braso. Hindi tayo dyan dadaan. Po, pero saan po tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Lily. Tumingin si Isabela sa dulo ng pasilyo, kung saan naririnig na niya ng malinaw ang boses ni Victor.
Ang boses na puno ng pagkukunwari. May kailangan akong puntahan. Bago pa man makasagot si Lily, nagsimula ng maglakad si Isabela. Bawat hakbang ay mas matatag kaysa sa nauna. Bawat paghinga ay mas malalim. Papalapit na siya sa pinagmumulan ng musika, sa puso ng party. Nang marating niya ang pinto patungo sa main hall, huminto siya at huminga ng malalim. Sa loob, nakita niya si Victor, nakatayo sa isang maliit na entablado. Hawak ang isang kopita ng champagne. Nakangiti ito, ang perpektong milyonaryo, ang perpektong asawa. At nais kong magpasalamat sa aking pinakamamahal na asawa, si Isabela. Narinig niyang sabi ni Victor sa mikropono. Kahit hindi niya tayo kasama ngayong gabi dahil masama ang kanyang pakiramdam, siya ang inspirasyon ko, ang aking lakas, ang aking perpektong pamilya. Perpektong pamilya. Ang mga salitang iyon, Diyos, ang nagtulak sa kanya. Humakbang siya palabas ng dilim. Tumigil ang musika. Isang alon ng katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan. Ang mga bulungan ay naging buntong hininga ng gulat. Ang lahat ng mga mata, daan-daang pares ng mata, ay napunta sa kanya. Sa kanyang gusot na bestida, sa kanyang magulong itsura, nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Victor. Ang perpektong nangiti ay naglaho, napalitan ng gulat, pagkatapos ay nang halos hindi makitang pagngingit-ngit. Ngunit mabilis itong nakabawi. Isabela, darling, sabi nito. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala habang bumababa ito ng entablado at lumalapit sa kanya. Bakit ka bumangon? Sinabi ko na sa iyo na magpahinga ka. Halika, akayin na kita pabalik sa ating kwarto. Sinubukan nitong hawakan ang braso niya, pero umatras si Isabela. Huwag mo akong hawakan, sabi niya. Ang boses niya ay nanginginig, ngunit malinaw at malakas, sapat upang marinig ng lahat. Mahal ko, you're not well. Pilit pa rin ni Victor. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Isabela. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa kanya ng isang fairy tale, at sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, ibinigay niya ang kanyang tanong na parang isang sampal. Tinanong mo ba kung maayos lang ako? Nung ikinulong mo ako sa basement, Victor? Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ang salitang basement ay nanatili sa hangin, isang bomba na sumabog sa gitna ng perpektong pagtitipon. Ang maskara ni Victor ay tuluyang bumagsak. Ang pekeng pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng purong galit. Sumenya siya sa dalawang malalaking security guard na nakatayo malapit sa pinto. Agad na naglakad ang mga ito, papalapit kay Isabela at sa takot na si Lily. Pero bago pa man sila makalapit, isang malakas na boses ang pumigil sa kanila. Sandali! Lumingon ang lahat. Isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at suot na mamahaling suit ang humakbang pasulong mula sa upuan. Si Senator De Villa. Victor, sabi ng senador. Ang mga mata ay nakatutok kay Victor na may halong pagdududa. I think your wife deserves to answer that question. Anong sinasabi niya tungkol sa basement? Ang katahimikan pagkatapos ng eskandalo ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Mabilis na pinaalis ang mga bisita. Ang orkestra ay biglang tumigil sa pagtugtog. Ang natira na lang ay ang mga galit na utos ni Sir Victor at ang mga takot na bulungan ng mga katulong. Hindi na muling nakita ni Lily si Ma'am Isabela. Narinig na lang niya mula sa isang kusinera na isinakay daw ito sa kotse ni Senator De Villa. Ligtas na nakaalis bago pa man lalong magwala si Sir Victor. Para kay Lily, walang ganoong kaligtasan. Carter! Hinarap siya ni Mrs. Deli sa kusina. Ang dating istriktong mukha nito ay napalitan ng takot at galit. Wala ka ng trabaho.
kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din. At huwag ka nang magpapakita pa dito kailanman. Walang salitang lumabas sa bibig ni Lily. Tumango na lang siya. Habang naglalakad siya patungo sa servants' quarters, ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa kanya. Ang ilan ay may halong awa. Ang karamihan ay may halong takot, na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Walang nangahas na kausapin siya. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang iilang damit sa isang lumang bag. Habang palabas na siya ng malaking gate ng mansyon, narinig niya ang malakas na pagbagsak nito sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasara sa pinto ng kanyang nakaraan at nagbubukas sa isang kinabukasang puno ng kawalan ng katiyakan. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. "Anak, anong nangyari? Bakit ang aga mo?" Hindi na napigilan ni Lily ang kanyang mga luha. Yumakap siya sa kanyang ina at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang takot. Kinabukasan, nagsimula ang giyera. Naglabasan sa balita at sa internet ang pangalan ng mga Whitmore, ngunit ang kwento ay iba sa nangyari. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa kampo ni Victor, si Isabella Whitmore daw ay dumaranas ng matinding prepartum depression at mental instability. Ang insidente sa party ay isang unfortunate episode namang. Ginagawa siyang sinungaling. Ginagawa nilang baliw si Ma'am Isabella. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina at si Angel, may nakita si Lily na isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Imposibleng may nakapasok sa bahay nila. Siguradong isinilid lang ito sa ilalim ng pinto. Nanginginig niyang binuksan ito. Tumambad sa kanya ang makakapal na tali ng pera. Libo-libong piso, bago at malulutong pa. Halos hindi siya makahinga. Ito na siguro ang pinakamalaking halaga ng perang na hawakan niya sa buong buhay niya. Sapat na ito para sa operasyon ni Angel. Sapat na para makabili sila ng sarili nilang bahay. Ngunit sa ilalim ng pera, may isang maliit na papel. Nakatiklop. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang pirma. Tanging mga salitang nakaprint mula sa computer. Para sa panggamot ng kapatid mo. Isang paunang tulong, mas malaki pa ang darating. Manahimik ka na lang para sa kapakanan niya. Para sa kapakanan niya. Naramdaman ni Lily ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang tiyan, paakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ito tulong. Ito ay isang babala. Isang suhol na may kasamang pagbabanta. Pumasok siya sa kwarto nila at pinagmaso ang katahimikan. Pagkatapos ng iskandalo, ay mas nakakabingi kaysa sa sigawan kanina. Mabilis na pinaalis ang mga bisita. Ang orkestra ay biglang tumigil sa pagtugtog. Ang natira na lang ay ang mga galit na utos ni Sir Victor at ang mga takot na bulungan ng mga katulong. Hindi na muling nakita ni Lily si Ma'am Isabella. Narinig na lang niya mula sa isang kusinera na isinakay daw ito sa kotse ni Senator De Villa. Ligtas na nakaalis bago pa man lalong magwala si Sir Victor. Para kay Lily, walang ganoong kaligtasan. "Carter!" Hinarap siya ni Mrs. Deli sa kusina. Ang dating istriktong mukha nito ay napalitan ng takot at galit. "Wala ka ng trabaho. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na ngayon din. At huwag ka nang magpapakita pa dito kailanman." Walang salitang lumabas sa bibig ni Lily. Tumango na lang siya. Habang naglalakad siya patungo sa servants' quarters, ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakasunod sa kanya. Ang ilan ay may halong awa. Ang karamihan ay may halong takot, na para bang isa siyang sakit na nakakahawa. Walang nangahas na kausapin siya. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang iilang damit sa isang lumang bag. Habang palabas na siya ng malaking gate ng mansyon, narinig niya ang malakas na pagbagsak nito sa kanyang likuran. Isang tunog na nagsasara sa pinto ng kanyang nakaraan at nagbubukas sa isang kinabukasang puno ng kawalan ng katiyakan. Pagdating niya sa kanilang maliit na bahay, sinalubong siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. "Anak, anong nangyari?
bakit ang aga mo? Hindi na napigilan ni Lily ang kanyang mga luha. Yumakap siya sa kanyang ina at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang takot at pag-aalala. Pero hindi niya sinabi ang buong katotohanan. Sinabi na lang niyang natanggal siya dahil may nagawang pagkakamali. Kinabukasan, nagsimula ang giyera. Naglabasan sa balita at sa internet ang pangalan ng mga Whitmore. Ngunit ang kwento ay iba sa totoong nangyari. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa kampo ni Victor, si Isabella Whitmore daw ay dumaranas ng matinding prepartum depression at mental instability. Ang insidente sa party ay isang unfortunate episode lamang. Ginagawa siyang sinungaling. Ginagawa nilang baliw si Ma'am Isabella. Naramdaman ni Lily ang kumukulong galit sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ina at si Angel, may nakita si Lily na isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Imposibleng may nakapasok sa bahay nila. Siguradong isinilid lang ito sa ilalim ng pinto. Nanginginig niyang binuksan ito. Tumambad sa kanya ang makakapal na tali ng pera. Libo-libong piso, bago at malulutong pa. Halos hindi siya makahinga. Ito na siguro ang pinakamalaking halaga ng perang na hawakan niya sa buong buhay niya. Sapat na ito para sa operasyon ni Angel. Sapat na para makabili sila ng sarili nilang bahay. Ngunit sa ilalim ng pera, may isang maliit na papel. Nakatiklop. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang pirma. Tanging mga salitang nakaprint mula sa computer. Para sa panggamot ng kapatid mo, isang paunang tulong. Mas malaki pa ang darating. Manahimik ka na lang para sa kapakanan niya. Para sa kapakanan niya. Naramdaman ni Lily ang panlalamig na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang lalamunan. Hindi ito tulong. Ito ay isang babala. Isang suhol na may kasamang pagbabanta. Pumasok siya sa kwarto nila at pinagmasdan ang natutulog na mukha ni Angel. Ang kapatid niya ay ang lahat sa kanya. Ang perang ito ang sagot sa kanilang mga dasal. Ang kailangan niya lang gawin ay manahimik. Kalimutan ang nakita niya. Kalimutan ang pagmamakaawa sa mga mata ni Ma'am Isabella. Ngunit anong klaseng mundo ang ibibigay niya sa kanyang kapatid kung hahayaan niyang manalo ang kasamaan? Anong klaseng ate siya kung ituturo niya kay Angel na ang pera ay mas mahalaga kaysa sa katotohanan? Huminga siya ng malalim. Kinuha niya ang sobre at itinago sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya ito gagastusin. Hindi niya hahayaang bilhin ng pera ni Victor ang kanyang kaluluwa. May naalala siyang pangalan. Isang reporter na nakilala niya noon sa isang community event. Isang lalaking nagsusulat tungkol sa mga maliliit na tao na lumalaban sa mga makapangyarihan. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang cellphone at hinanap ang numero nito. Nag-alinlangan siya sandali. Ito na yon. Sa oras na gawin niya ito, wala nang atrasan. Pinindot niya ang call button. Hello, Marco Reyes speaking? Huminga si Lily ng malalim. Ang boses niya ay halos pabulong ngunit puno ng determinasyon na hindi niya alam na taglay niya pala. Marco, si Lily Carter ito. Baka natatandaan mo ako. Kailangan ko ng tulong mo. Narinig niya ang pagtataka sa kabilang linya, kaya't nagpatuloy siya bago pa man ito makasagot. May hawak akong kwento. Isang kwento tungkol sa isang napakamakapangyarihang tao at sa asawa niyang kailangan ng hustisya. Tungkol ito sa mga Whitmore. Ang safe house na ibinigay ni Senator De Villa ay malayo sa ingay ng syudad, tahimik, ligtas. Ngunit para kay Isabella, ang katahimikan ay isang kalaban. Nagbibigay ito ng espasyo para sa mga alaala na bumalik, para sa mga salita na umalingaw-ngaw. Hawak niya ang cellphone na bigay sa kanya ng abogado ng senador. Ang screen ay puno ng mga salitang mas masakit pa sa sampal. Gold digger na nabaliw. Attention seeker. Ginagamit pa ang pagbubuntis para sa drama. Typical na asawa na gustong sirain ang pangalan ng isang mabuting tao. Walang utang na loob. Ang bawat komento ay isang karayom na tumutusok sa kanyang puso.
Ito ang gawa ni Victor. Ang kanyang makapangyarihang PR machine ay gumagana ng perpekto. Ipinipinta siya bilang isang sinungaling na may problema sa pag-iisip. Huwag mo nang basahin yan, Isabela, sabi ni Attorney Romero, ang abogadong tumutulong sa kanya. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. Ito mismo ang gusto ni Victor na mangyari. Ang sirain ka sa mata ng publiko para walang maniwala sa'yo. Pero totoo ang sinasabi ko. Mahinang sagot ni Isabela. Ang boses ay nanginginig. Alam ko, sabi ng abogado, at kailangan nating patunayan iyon. Isabela, kailangan kong itanong ito. Bukod sa pagkulong sa'yo sa basement, may iba pa bang pagkakataon na sinaktan ka niya? Napaisip si Isabela. Pisikal? Hindi. Si Victor ay hindi nananakit. Ang mga kamay nito ay hindi dumadapos sa kanya. Ngunit ang mga salita nito ay kayang dumurog ng kaluluwa. At bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan na parang kidlat. Isang pag-uusap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Noong bago pa lang sila. Masaya pa sila. Itinanong niya kay Victor ang tungkol kay Elena, ang una nitong asawa. Ang opisyal na kwento ay namatay ito dahil sa isang aksidente. Nahulog sa grand staircase ng mansyon. Flashback. Nasa hardin sila noon, magkahawak kamay. Hindi ba mahirap para sa'yo, Victor? Na sa tuwing titingin ka sa hagdanan, naaalala mo ang nangyari kay Elena? Tanong ni Isabela. Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mga mata ni Victor. Mahirap, syempre. Lalo na't wala ako sa tabi niya noong nangyari iyon. May importanteng board meeting ako sa kumpanya buong gabi. Kung sana ay umuwi lang ako ng mas maaga. Niyakap siya ni Isabela. Hindi mo kasalanan yon. End of flashback. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ang gabing iyon, may iba pa siyang naalala. Isang bagay na binaliwala niya lang noon. Makalipas ang ilang linggo, habang nililinis niya ang isang luma niyang bag, nakita niya ang isang resibo mula sa isang mamahaling bar. Para sa 2 tao. Ang petsa sa resibo? Ang gabi kung kailan namatay si Elena. Noon, inisip niyang baka nagkamali lang siya ng basa o baka may ibang dahilan. Ayaw niyang mag-isip ng masama. Pero ngayon, ang maliit na detalye na yon ay isang malaking kasinungalingan. Hindi siya nasa board meeting. Nagsinungaling siya. May naalala ako, sabi ni Isabela kay Attorney Romero. Ang boses niya ay biglang naging matatag. Tungkol kay Elena. Kinagabihan, hindi mapakali si Isabela. Ang multo ng unang asawa ni Victor ay bumabagabag sa kanya. May mali sa kwento. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang mag-research. Hinanap niya ang pangalan ng pamilya ni Elena. Pagkatapos ng halos 1 oras, nakita niya ang pangalan ng nakababatang kapatid nito, Sofia Reyes. May social media profile ito, ngunit naka-private. Ang tanging nakita niya ay isang contact number para sa maliit nitong flower shop. Nag-alinlangan siya. Anong sasabihin niya? Paano kung isipin nitong isa lang siyang baliw, tulad ng sinasabi sa balita? Pero kailangan niyang subukan para sa sarili niya, para sa anak niya, at marahil para na rin kay Elena. Nanginginig niyang pinindot ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng babae ang sumagot. Halatang pagod. Hello, Petals and Blooms? Hello. Pwede ko bang makausap si Sofia Reyes? Ako nga po ito. Sino po sila? Huminga ng malalim si Isabela. Sofia? Ako si Isabela Whitmore. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig ni Isabela ang isang paimpit na paghinga. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Sofia. Kung tatawag ka para guluhin din ang buhay ko, huwag mo nang ituloy.
Sapat na ang sakit ng ulo na ibinigay ng bayaw mo sa pamilya namin. Hindi, hindi sa ganoon, mabilis na sabi ni Isabela. Tumawag ako dahil sa ate mo. May mga tanong ako tungkol sa pagkamatay niya. Tapos na ang kasong yon. Isang aksidente. Huwag mo nang buksan ulit. Pero hindi ako naniniwala. Giit ni Isabela. Nagsinungaling sa akin si Victor at alam kong may tinatago siya. Nag-alinlangan siya sandali bago sabihin ang mga salitang nanggaling sa kanyang puso. Sofia! Hindi niya sinasaktan ang katawan ko. Sinasadya niyang sirain ang pagkatao ko. Ganoon din ba ang ginawa niya kay Elena? Muling natahimik sa kabilang linya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang katahimikan. Hindi na ito malamig. Parang may nabasag na pader. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Sofio, ang boses niya ay basag at halos pabulong. Kailangan nating magkita, hindi sa telepono. Sige, kailan at saan? Ako ang magsasabi sa'yo, sabi ni Sofia. May kailangan kang makita. Isang bagay na itinago ni Elena bago siya namatay. Nagkita sila ni Marco Reyes sa isang maliit at hindi gaanong matao na coffee shop sa Maynila, malayo sa mga lugar na karaniwang pinupuntahan ng mga mayayaman. Pinili ni Lily ang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto. Bawat tunog ng pagbukas nito ay nagpapakaba sa kanya. Dumating si Marco ilang minuto pagkatapos niya. Isa itong lalaking nasa mid-30s, mukhang pagod, ngunit may matalas na mga mata na para bang kaya nitong basahin ang nasa isip mo. Lily Carter, sabi nito. Inilahad ang kamay. Salamat sa pagpunta. Salamat din po sa pagpayag na makipagkita sa akin. Sagot ni Lily. Ang boses ay nanginginig pa rin. Hindi araw-araw na may tumatawag sa akin na may ganito kalaking kwento, sabi ni Marco habang umuupo. Pero kailangan kong maging prangka sa'yo, Lily. Ang kalaban natin dito ay si Victor Whitmore, isang bilyonaryo na kayang bilhin ang lahat, pati na ang katotohanan. Bakit ako maniniwala sa'yo, isang kasambahay na kakatanggal lang sa trabaho? Ang tanong ay direkta at masakit, pero naiintindihan ni Lily. Tumingin siya sa mga mata ni Marco at hinayaan niyang makita nito ang lahat ng nararamdaman niya. Dahil nakita ko po ang takot sa mga mata ni Ma'am Isabela, sagot niya, ang boses ay simple, ngunit puno ng katapatan. Ganoong-ganoon din ang takot na nakikita ko sa kapatid ko tuwing inaatake siya ng sakit niya. Hindi po yun kayang pekein. Natigilan si Marco. Tumango ito ng dahan-dahan. Okay, naniniwala ako sa'yo. May inilabas si Marco na isang folder mula sa kanyang bag at ipinatong sa mesa. Nagsimula na akong mag-research pagkatapos ng tawag mo, sabi niya. Mahirap siyang tibagin sa mga malalaki niyang kumpanya. Masyadong malinis. Kaya't sinimulan kong tingnan ang mga mas maliliit niyang negosyo, yung mga nabili niya noon at isinara na. At may nakita ako. Binuksan niya ang folder. Tumambad kay Lily ang mga kopya ng legal documents. Ilang taon na ang nakalipas, pagpapatuloy ni Marco. May isa siyang maliit na kumpanya, ang Verdant Wellness. Naglabas sila ng isang produktong herbal supplement. Mura, kaya't pumatok sa masa. Ngunit bigla itong binawi sa merkado. May iilang pamilya na nagsampa ng kaso. Sinasabing nagdulot ito ng malubhang komplikasyon sa kalusugan. Pero bago pa man lumaki ang kaso, biglang nanahimik ang lahat. Nakipag-areglo ang kumpanya, binayaran sila ng malaki, at isinara ang buong operasyon. Inilibing ang kwento. Kinuha ni Marco ang isang papel at itinuro ang isang pangalan na naka-highlight ng dilaw. Ito ang pangalan ng produkto. Tumingin si Lily sa papel. Binasa niya ang pangalan, Vitaglow. Sa isang iglap, huminto ang mundo ni Lily. Nawala ang ingay ng coffee shop. Tanging ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan. Vitaglow. Bakit
Bakit pamilyar ang pangalang iyon? At pagkatapos, isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan na parang isang masamang panaginip. Flashback. Ilang taon na ang nakalipas. Umuwi ang nanay niya. Masaya, may dalang isang bote ng mga tableta. Lily, tingnan mo ito, sabi ng nanay niya. Vita Glow, sabi ng sales lady. Pampalakas daw ng puso at resistensya. Mura lang ito anak, pero mas mabisa pa daw sa mga mahal na gamot. Para kay Angel, nakita niya ang sarili niyang kapatid, si Angel, na masiglang umiinom ng tableta, umaasang gagaling na siya. Ang bote ay may larawan ng isang pamilyang nakangiti, masaya at malusog. At sa ilalim, ang logo ng kumpanya, Verdant Wellness. End of flashback. Lily, ayos ka lang? Ang boses ni Marco ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatingin si Lily sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan itong nagsara, bumuo ng dalawang kamao na mahigpit na mahigpit. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi luha ng awa kundi luha ng purong galit. Ang lason na unti-unting sumisira sa puso ng kapatid niya ay hindi isang sakit. Ito ay isang produkto. Isang produkto na gawa ng kumpanya ni Victor Whitmore. Ang lalaking nagkulong kay Ma'am Isabela ay siya ring lalaking unti-unting pumapatay sa kapatid niya. Itinaas ni Lily ang kanyang tingin at ang nakita ni Marco sa mga mata niya ay hindi na ang takot na nakita niya kanina. Napalitan ito ng isang apoy ng galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hindi na ito tungkol sa pagtulong lang kay Ma'am Isabela. Personal na ito. Kailangan nating mahanap ang ibang mga biktima, sabi ni Lily. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matatag, at puno ng determinasyon. Hindi na ito tungkol kay Mrs. Whitmore lang. Tungkol na ito sa aming lahat. At sisiguraduhin kong magbabayad si Victor Whitmore sa ginawa niya sa kapatid ko. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok para kay Isabela. Ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad ay biglang hindi na matawagan. Ang mga imbitasyon ay biglang tumigil. Ang mundo na dati ay yumayakap sa kanya ay siya na ngayong isinusuka. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating isang umaga. Nasa isang maliit na botika si Isabela, bumibili ng kanyang mga prenatal vitamins. Nang iabot niya ang kanyang credit card, bumalik ito sa kanya. Decline po, ma'am, sabi ng pharmacist, halatang naiilang. Sinubukan niya ang isa pa niyang card. Decline din po. Naramdaman ni Isabela ang pamumula ng kanyang mukha. Kinuha niya ang lahat ng cash sa kanyang wallet. Kulang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi niya kayang bilhin ang isang bagay na kailangan niya. Pagbalik niya sa safe house, agad siyang tinawagan ni Attorney Romero. Ang balita nito ang kumumpirma sa kanyang kinatatakutan. Isabela, I'm sorry, sabi ng abogado sa kabilang linya. Victor froze all your assets. Ang mga joint accounts ninyo, pati na ang mga personal credit cards mo. He cut you off completely. Napaupo si Isabela sa sofa. Paano niya nagawa iyon? He's claiming financial mismanagement due to your alleged mental instability. Isa itong maruming laro, Isabela, at may mas masama pa akong balita. Huminga ng malalim si Attorney Romero. Senator De Villa is backing out. Tinakot siya ni Victor. May hawak daw siyang impormasyon tungkol sa isang political scandal. The senator can no longer help us. We're on our own. Parang gumuho ang mundo ni Isabela. Walang pera, walang makapangyarihang kakampi. Tanging siya na lang. At si Lily. Pero ang sumunod na tawag na natanggap niya ay ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ma'am Isabela. Ang boses ni Lily sa kabilang linya ay basag. Puno ng hindi maipaliwanag na sakit at gulat. Humihikbi ito. Lily? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Isabela. Ang nanay ko po. Umiiyak na sabi ni Lily. Kinuha siya ng mga pulis kanina.
May nagtanim daw po ng droga sa tindahan namin. Ma'am, hindi po totoo iyon. Alam niyo po na hinding-hindi gagawin yon ng nanay ko. Natulala si Isabela, ang cellphone ay halos malaglag mula sa kanyang kamay. Si Victor, ito ang ganti niya. Isang ganti na hindi nakatutok sa kanya, kundi sa mga taong tumutulong sa kanya. Isang ganti na mas masahol pa sa anumang sakit na kaya niyang isipin. Lily, makinig ka sa akin, sabi ni Isabela. Sinusubukang maging matatag para sa kanilang dalawa. Magkita tayo. Ngayon din. Nagkita sila sa isang maliit na karinderya, isang lugar na imposibleng isipin ni Victor na pupuntahan nila. Pag-upo ni Lily sa harap niya, nakita ni Isabela ang itsura nito. Ang dating determinasyon sa mga mata nito ay napalitan ng purong desperasyon. Kasalanan ko ito, sabi ni Isabela. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Dahil tinulungan mo ako, dinamay niya ang pamilya mo. Lily, patawarin mo ako. Umiling si Lily. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi niyo po kasalanan, ma'am. Alam nating pareho kung sino ang may gawa nito. Pero, wala na po akong alam na gagawin. Ang nanay ko. Hinubad ni Isabela ang suot niyang hikaw, ang huling piraso ng alahas na natira sa kanya na hindi kinuha ni Victor. Ito, ibenta mo. Hindi ito kalakihan, pero makakatulong ito para sa abogado. Tiningnan ni Lily ang hikaw, pagkatapos ay umiling ulit. Itago niyo po iyan. Mas kailangan niyo po iyan para sa baby ninyo. Napayuko na lang si Isabela. Naramdaman ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Wala na. Wala na silang pag-asa. Natalo na sila. Habang nakayuko, napatingin siya sa labas ng bintana ng karinderya. Sa kabilang kalye, may isang itim na kotse na nakaparada. Walang plaka. At sa loob, may dalawang lalaking nakatingin ng diretso sa kanilang direksyon. Pinapanood sila. Kahit dito, hindi sila ligtas. Kahit dito, abot sila ng mga kamay ni Victor. Sila ay mga daga na natrap sa isang hawla. Kinuha niya ang kanyang cellphone, tinitingnan ang blankong screen, umaasa sa isang milagro na alam niyang hindi darating. Lahat ay nawala. At sa sandaling iyon, biglang umilaw ang screen. Ping! Isang text message mula sa isang unknown number. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit sapat na ito para mapatigil sa pagtibok ang kanyang puso. Nasa akin ang diary ni Elena. Magkita tayo. Ipinakita ni Isabela ang screen ng kanyang cellphone kay Lily. Ang mga mata ng dalaga ay lumaki sa gulat habang binabasa ang maikling mensahe. Sino po ito? Tanong ni Lily. Hindi po kaya patibong lang ito ni Sir Victor? Hindi ko alam, sagot ni Isabela. Ang puso niya ay kumakarera sa pagitan ng takot at pag-asa. Pero ito na lang ang natitira sa atin. Kailangan kong subukan. Ang sumunod na text ay nagbigay ng lokasyon, isang maliit na simbahan sa Quiapo, at isang oras, 6:00 ng gabi, kung kailan pinakamarami ang tao. Isang perpektong lugar para magtago sa paningin ng lahat. Sa loob ng simbahan, umupo si Isabela sa isa sa mga bangko sa likuran. Ang rosaryo na bigay ng kanyang lola ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Si Lily ay nakatayo malapit sa pintuan, nagbabantay. Bawat taong pumapasok ay nagpapakaba sa kanila. Maya-maya, isang matandang babae ang lumapit at umupo sa tabi ni Isabela. Maliit ito, kulubot na ang balat, at may suot na simpleng bestida. Ikaw ba si Isabela? Tanong ng matanda. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Tumango si Isabela. Ako si Faye, sabi nito. Ako ang dating kasambahay ng pamilya ni Elena, ang kanyang yaya mula pagkabata. May kinuha si Manang Faye mula sa kanyang bayong. Isang maliit na libro na balot sa katad. Luma na ito at halatang pinag-ingatan. Inabot niya ito kay Isabela. Bago namatay si Elena, ibinigay niya ito sa akin. Kwento ni Manang Faye.
Ang mga mata ay may bakas ng matagal ng kirot. Sabi niya, "Manang, itago mo ito. Huwag mong ibibigay kahit kanino, lalo na kay Victor." Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Alam kong hindi aksidente ang pagkamatay niya. Matagal akong nanahimik dahil sa takot. Ngunit nang makita kita sa balita, nakita ko ang itsura ni Elena sa'yo. Alam kong ikaw na ang tamang panahon. Ikaw ang hustisya niya. Nanginginig ang mga kamay ni Isabela habang hawak ang talaarawan. Ang huling piraso ng buhay ni Elena. Pagbalik nila sa kanilang pansamantalang tinutuluyan, binuksan niya ito. Ang bawat pahina ay puno ng eleganteng sulat kamay ni Elena. Sa una, ang mga sinulat nito ay puno ng pag-ibig at pag-asa para sa kanilang pagsasama ni Victor. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, unti-unting nagbabago ang tono. Hindi na ako ang may-ari ng sarili ko. Isa na lang akong palamuti sa kanyang perpektong buhay. Ang bawat kilos ko, ang bawat salita ko, kailangan ayon sa gusto niya. Kung hindi, lumalabas ang halimaw sa loob niya. Sinisigawan niya ako sa mga bagay na walang kabuluhan. Pagkatapos ay yayakapin niya ako at hihingi ng tawad. Sasabihin niyang mahal na mahal niya ako, na stress lang siya sa trabaho. At ako, tulad ng isang hangal, ay naniniwala. Napahinto sa pagbasa si Isabela at napahawak sa kanyang bibig. Para niyang binabasa ang sarili niyang kwento. Ang bawat salita ni Elena ay isang sampal ng katotohanan. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa marating niya ang mga huling pahina. Dito na isinulat ni Elena ang tungkol sa mga dokumento ng negosyo na pinapapirmahan sa kanya ni Victor. May pinapirmahan siya sa akin. Isang last will and testament, sabi niya, para daw ito sa seguridad naming dalawa. Pero narinig ko siyang kausap ang abogado niya sa telepono. May binago sila. Ang buong yaman ng pamilya ko, ang lahat ng mamanahin ko, ay mapupunta sa kanya kung may mangyayari sa akin. Pinemeke nila ang pirma ng tatay ko. At pagkatapos, ang pinakahuling isinulat ni Elena, ang mga salitang nagpatigil sa paghinga ni Isabela. Nalaman niya na nalaman ko, galit na galit siya. Itinago ko ang mga orihinal na dokumento na magpapatunay sa pandaraya niya. Ligtas ang mga ito. Nasa likod ng paborito niyang painting sa library, ang painting ng isang barko sa gitna ng bagyo. May secret safe doon. Ito ang alas ko laban sa kanya. Bukas, kakausapin ko na ang abogado ng pamilya namin. Sana ay hindi pa huli ang lahat. Iyon na ang huling entry. Kinabukasan, nahulog si Elena sa hagdanan. Isinara ni Isabela ang diary. Ang mga luha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi. Ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng galit, ng determinasyon. Tumingin siya kay Lily, na tahimik na nagmamasid sa kanya. Nasa mansyon ng ebidensya, sabi ni Isabela. Nasa likod ng isang painting sa library. Kailangan nating makuha yon. Pero paano? Tanong ni Lily. Puno ng security ang lugar na yon. May mga alarm, may mga gwardya. Napaisip si Lily ng malalim. Ang kanyang noo ay nakakunot. Bilang isang dating kasambahay, alam niya ang bawat sulok, ang bawat lihim ng mansyon, at bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. May paraan po, sabi niya. Tuwing Biyernes ng madaling araw, sa pagitan ng 2:00 at 2:30, may 30-minute window kung kailan nagre-reboot ang main security system. Routine maintenance, iyon lang ang oras na walang nakabantay sa CCTVs at ang mga motion sensor ay naka-off. Tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang mapanganib na ideya. May 30 minuto tayo, ma'am, sabi ni Lily. Ang boses niya ay hindi na boses ng isang takot na katulong. Ito na ang boses ng isang kasabwat. 30 minuto para pasukin ang mansyon, kunin ang ebidensya, at baguhin ang lahat. Ang kadiliman ay ang kanilang naging kakampi. Ang gabi ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig
at ang malakas na pagkabog ng kanilang mga dibdib ang maririnig. Nakatago sa mga anino ng matataas na halaman sa labas ng bakod, pinagmamasdan ni Isabela at Lily ang mansyon na parang isang natutulog na higante. Ang mga ilaw sa loob ay patay na, maliban sa iilang security lights na nagbibigay ng nakakatakot na liwanag. 2:00, bulong ni Lily, nakatingin sa kanyang relo. Simula na po. May 30 minuto tayo. POV, Lily, bawat ugat sa katawan ni Lily ay naninikip sa tensyon. Inilibot niya ang kanyang paningin sa mataas na pader. Alam niya ang lugar na ito. Isang maliit na pinto sa likuran na ginagamit ng mga hardinero, kung saan sira ang electronic lock at kadena lang ang ginagamit. Isang kahinaan na siya lang ang nakakaalam. Dito po tayo, sabi niya kay Isabela. Mabilis ngunit maingat silang gumapang patungo sa pinto. Gamit ang isang maliit na bolt cutter na dala niya, pinutol ni Lily ang kadena. Ang tunog nito ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Naghintay sila sandali. Walang alarma, walang sumisigaw. Nakahinga sila ng maluwag. Pumasok sila sa loob. Ang mansyon sa gabi ay ibang-iba. Ang dating karangyaan ay napalitan ng nakakatakot na mga anino. Bawat hakbang nila sa mamahaling carpet ay parang isang sigaw. Ang library ay nasa dulo ng pasilyo, gabay ni Lily. Naglakad sila. Ang mga katawan ay nakayuko. Ang mga mata ay laging alerto. Ito ang pinakanakakatakot na sandali sa buhay ni Lily. Pero nang tiningnan niya si Ma'am Isabela, sa tabi niya, nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito. Hindi ito ang babaeng umiiyak na nakita niya sa basement. Isa na itong mandirigma. POV. Isabela, pagpasok sa library, naramdaman ni Isabela ang pagbalik ng lahat ng alaala. Ang masasaya at lalo na ang mga masasakit. Ngunit itinaboy niya ang mga iyon. Wala nang oras para sa drama. Ang mga pader ay puno ng mga libro at painting. Ang painting ng isang barko sa gitna ng bagyo, bulong ni Isabela, inaalala ang sinulat ni Elena. Mabilis na inilibot ng kanilang mga mata ang buong silid. Hinahanap ang partikular na larawan. At doon, sa ibabaw ng fireplace, nakita nila ito. Isang malaking painting, madilim at nakakatakot. Isang perpektong representasyon ng buhay niya kasama si Victor. Akyatin niyo po ako, ma'am, sabi ni Lily. Yumuko ito para gawing hagdan ng kanyang mga kamay. Tinulungan ni Lily si Isabela na maabot ang painting. Mabigat ito. Kinailangan nila ang lakas nilang dalawa para maialis ito sa pagkakasabit. Sa likod nito, tulad ng sinabi sa tala-arawan, may isang maliit na bakal na pinto, isang safe. May kombinasyon, sabi ni Isabela. Ang pag-asa ay unti-unting nawawala. Subukan niyo po ang birthday ni Elena, mabilis na sabi ni Lily. O kaya ang anniversary nila. Sinubukan ni Isabela ang birthday. Mali. Ang anniversary. Mali pa rin. Anak ng... Nanginginig na sabi ni Isabela. Ang pawis ay tumatagaktak na sa kanyang noo. Ang birthday niya. Ang birthday ni Victor. Pinihit niya ang dial. 12208. Ang numero ng kaarawan ni Victor. Narinig nila ang isang mahinang click. Bumukas ang safe. Sa loob, naroon ang isang makapal na folder. Ang mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Victor. Ang pekeng last will and testament ni Elena. Ngunit bago pa man nila ito makuha, click! Isang tunog ng switch. At ang buong library ay biglang nagliwanag. Napatayo sila, nasilaw sa biglang pagbabago. Sa may pinto, nakatayo si Victor Whitmore. Hindi ito nakapajama. Nakasuot ito ng suit na para bang may hinihintay. Sa tabi nito ay ang dalawa niyang malalaking security guard. At sa mukha niya ay isang ngiti. Isang ngiti ng isang demonyong nahuli na ang kanyang biktima. An excellent performance, my dear Isabella,
sabi ni Victor, pumapalakpak ng dahan-dahan. At ikaw? Sabi nito. Tiningnan si Lily na may pagkasuklam. Ang daga na bumalik sa kanyang lungga. Akala niyo ba talaga, ganun lang kadali? Ang routine maintenance ay inilipat ko ng petsa. Kanina ko pa kayo hinihintay. Tapos na ang laro mo, Victor? Sabi ni Isabela, niyakap ang folder sa kanyang dibdib. Nasa amin na ang ebidensya. Tumawa si Victor, isang tawang nakakakilabot. Ebidensya? Walang maniniwala sa inyo. Isang baliw at isang hamak na katulong. At kahit na may maniwala, sino ang maglalakas loob na tumestigo? Ang nanay mo, Lily? Sabi niya. Tinitigan si Lily. Isang maling galaw niyo lang. At habang buhay na siyang mabubulok sa kulungan. Iyon ang sandaling bumigay si Lily. Napaluhod ito at napaiyak. Huwag po. Parang awa niyo na. Huwag ang nanay ko. See? Sabi ni Victor. Bumaling ulit kay Isabela. Lahat ng tao ay may presyo. Ibigay mo sa akin ang folder at palalayain ko ang nanay niya. At ikaw, babalik ka sa akin. Aalagaan kita. Aalagaan natin ang anak natin. Kalimutan na natin ang lahat ng ito. Lumapit siya kay Isabela. Ang mga mata ay puno ng nakakatakot na pagmamay-ari. Hinawakan niya ang pisngi nito. Hindi, sabi ni Isabela. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Tinabig niya ang kamay ni Victor. Anong sabi mo? Nagbago ang mukha ni Victor. Ang sabi ko, hindi. Mas malakas na sabi ni Isabela. Maaaring natakot mo siya. Sabi niya, tinuro si Lily. Maaaring natakot mo ang buong mundo. Pero ako, hindi na. Dahil wala ka nang pwedeng kunin sa akin. Kinuha mo na ang lahat. Bumaling siya kay Lily. Lily, tumayo ka, utos niya. Huwag mong ipakita sa kanya na takot ka. Hangal, sigaw ni Victor, nawala na ang lahat ng pagkukunwari. Mga gwardiya, kunin niyo ang folder. Ngunit bago pa man makagalaw ang mga gwardiya, nagsalita ulit si Lily, na ngayon ay dahan-dahang tumatayo na. May kakaibang nangiti sa kanyang mga labi. Huli na po kayo, Sir Victor, sabi niya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hawak niya ang kanyang cellphone. Naka-on ang camera at naka-livestream. Ang buong pag-uusap na ito, sabi ni Lily, ang boses ay nanginginig ngunit matagumpay, ay napanood ng live ng kaibigan kong reporter at ng libu-libong tao sa internet. Ang mukha ni Victor ay nagbago mula sa galit, papunta sa gulat, at sa wakas, sa purong takot. At sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulis sa labas. Papalapit, palakas ng palakas. Napatingin si Victor sa bintana. Pagkatapos ay sa dalawang babaeng nasa harap niya. Ang dalawang babaeng akala niya ay kaya niyang durugin. Ngunit ngayon, sila ang nakatayo. At siya ang nasukol. Ang kanyang perpektong mundo ay guguho na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang dating maingay at magulong mundo ng mga Whitmore ay napalitan ng isang mapayapang katahimikan. Ang pagbagsak ni Victor Whitmore ay mabilis at brutal. Ang livestream ni Lily ay naging viral sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga ebidensya mula sa tala-arawan ni Elena, kasama na ang mga dokumento sa safe, ay hindi na kayang pagtakpan ng anumang pera o kapangyarihan. Sunod-sunod ang pagsampa ng kaso, mula sa pandaraya at pamimeke hanggang sa illegal detention ni Isabela. At ang pinakamatindi, ang muling pagbubukas ng kaso ng pagkamatay ni Elena. Ang mga dating kasosyo niya ay tinalikuran siya. Ang imperyo na binuo niya sa kasinungalingan ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Isang umaga, habang nagkakape si Lily sa kanilang maliit, ngunit malinis ng kusina, napanood niya sa balita ang huling ulat. Si Victor Whitmore ay napatunayang guilty, habang buhay na pagkabilanggo. Anak, niyakap siya ng kanyang ina mula sa likuran. Nakalaya na ito 1 linggo pa lang matapos ang insidente sa mansyon. Ang mga pekeng ebidensya laban dito
ay madaling na basura. Tapos na, bulong nito. Tapos na ang lahat. Tumango si Lily at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, huminga siya ng maluwag. Isang hininga na walang bigat, walang takot. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Mula dito ay bumaba si Isabela. Malaki na ang tiyan nito, kabuwanan na niya. Ngunit may isang bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng kapayapaan at lakas na hindi pa nakikita ni Lily noon. Nagkita sila sa isang parke na malapit sa kanilang lugar. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Pinapanood ang mga batang naglalaro. "Kamusta na si Angel?" tanong ni Isabela. "Maayos na po siya," nakangiting sagot ni Lily. Kasama po siya sa mga pamilyang binigyan ng tulong pinansyal mula sa mga asset ni Victor. Malaking tulong po iyon para sa tuloy-tuloy na gamutan niya. "Mabuti naman," sabi ni Isabela, hinahaplos ang kanyang sinapupunan. "Kayo po, ma'am, ano na po ang plano ninyo?" Tumingin si Isabela sa malayo, sa mga ulap na dahan-dahang gumagalaw sa kalangitan. "Hindi ko nagagamitin ang apelyidong Whitmore. Babalik ako sa pagiging isang Cervantes. Siguro, magtatayo ako ng isang maliit na foundation, isang safe house para sa mga babaeng biktima ng domestic abuse, emotional man o pisikal. Gusto kong gamitin ang kwento ko para tulungan ng iba." Ngumiti si Lily. Napakagandang plano po niyan. At siyempre, dagdag ni Isabela, lumingon siya kay Lily, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Gusto kong maging bahagi ka nito. Hindi bilang empleyado, kundi bilang partner. Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Lily." Naramdaman ni Lily ang pag-init ng kanyang mga mata. "Ma'am, Isabela, sobra-sobra na po iyan." "Hindi," sabi ni Isabela, hinawakan ng kamay ni Lily. "Hindi na tayo amo at katulong, Lily. Magkaibigan tayo. Pamilya. Tayong dalawa ang nagligtas sa isa't isa." Ilang linggo ang lumipas. Sa isang maliwanag na umaga ng Sabado, isinilang ni Isabela ang isang malusog na sanggol na babae. Dinalaw siya ni Lily at ng kanyang pamilya sa ospital. Habang karga ni Lily ang maliit na anghel, tinanong niya si Isabela, "Ano po ang ipapangalan ninyo sa kanya?" Ngumiti si Isabela, isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Lilia," sabi niya, "ipapangalan ko siya sa pinakamatapang na babaeng kilala ko." Napatingin si Lily sa sanggol na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. At pagkatapos, ay kay Isabela na nakangiti sa kanya. Ang dalawang babae na pinagtagpo ng isang madilim na gabi sa isang basement ay magkasama na ngayong nakatayo sa liwanag ng isang bagong umaga. Hindi na sila biktima, hindi na sila takot. Sila ay mga survivor. At ito pa lang ang simula.